Isang kontrobersyal na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong linggo dito sa ating bansa. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay tuluyan nang ibinasura ng Korte Suprema. Pero ang tanong ng bayan, ang desisyong ito ba ay patas o may kinalaman sa mga huwes na itinalaga ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kamakailan lamang, isang impeachment complaint ang isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Ang reklamo ito ay nakaangkla umano sa isang paglabag sa batas ng katiwalian at paggamit ng pondo ng Department of Education at ng Office of the Vice President na hindi tamang paraan noong siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng edukasyon at bilang Vice President ng ating bansa. Ayon sa mga nagain ng reklamo, may sapat na basihan para tuluyang masibak sa pwesto si VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, hindi siya karapat-dapat manatili sa mataas na posisyon, lalo't isinusulong niya ang isang polisiya na umano'y taliwas sa interes ng mamamayan. Ngunit sa isang napakabilis na hakbang, ibinasura ng Korte Suprema ang reklamo. Ang dahilan, kulang umano sa legal na merito. Marami ang nagtataka bakit tila mabilis ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit tila hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na ilatag ang kanilang ebidensya at hindi ituloy ang impeachment. At higit sa lahat, sino-sino ba ang mga hukom na bumoto pabor sa pagbasura ng reklamo? Dito na pumasok ang usapin tungkol sa mga appointee o mga itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong siya ay nanunungkulan bilang Pangulo, maraming huwes at mahalagang opisyal ng Korte Suprema ang itinalaga ni Digong Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nabuo ang isang malakas na blocking may pagkiling di umano sa kanilang political alliance. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga mahalagang posisyon sa judiciary at hawak pa rin ng mga taong naitalaga sa panahong iyon at isa sa mga taong ngayon. Paano kung ang kanilang loyalty ay mananatili pa rin hindi sa konstitusyon kundi sa pamilya ng mga Duterte? Maraming legal expert ang nagbigay ng opinyon. Ayon kay Attorney Jose Montemayor Jr., isang kilalang kritiko ng kasalukuyang gobyerno, hindi dapat minamadali ang mga ganitong kaso. Ang impeachment ay isang seryosong usapin na dapat paglaanan ng masusing pagsusuri at hindi simpleng ibasura lang. Ipinupunto rin ng ilang mamamahayag na posibleng ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi halong politika na interes, isang power play para maprotektahan ang mga kaalyado at tiyakin na hindi masisira ang kanilang matibay na pundasyon sa gobyerno. Ngunit sa kabila ng mga batikos, may mga taga-suporta rin si VP Sara Duterte na nagsasabing tama lang ang ginawa ng Korte Suprema. Wala naman daw sapat na ebidensya at mga impeachment ay pawang political motivated lamang. Isang hakbang para sirain ang pangalan ng pangalawang Pangulo sa gitna ng umiinit na politika. Ayon sa kanilang pahayag, dahil sa pagiging anak ni Digong, marami ang gustong bumagsak si VP Sara, ngunit hindi ito sapat na dahilan upang gamitin sandatang impeachment. Kaya nga tanong ng bayan ngayon, ang pagbabasura ba sa Korte Suprema sa impeachment complaint ay isang senyales na matatag na hustisya? O ito ba ay patunay na ang sistemang panghukuman sa bansa ay hawak ng mga dating makapangyarihan at sumisigaw na dapat na ituloy ang impeachment? Ikaw, ano ang tingin mo? May kinalaman ba si Digong sa pagbabasura sa kaso ng kanyang anak? O ito isang simpleng kaso ng kawalan ng basehan? Kung gusto mong malaman pa ang mga susunod na kabanata tungkol sa isyung ito, huwag kalimutang mag-subscribe
i-like ang video at i-share ito sa mga kaibigan sa mga isyong pambansa. Mag-comment ka rin sa ibaba. Sa tingin mo ba may bias ba ang Supreme Court? Oo o hindi? Maraming salamat po.